Pumalag ang China mga tol no sa pahayag daw ni PBBM kaugnay doon sa plano ng China na arestuhin o hulihin yung mga hindi daw Chinese na tatawid sa mga inaangkin nilang teritoryo dito sa West Philippine Sea mga kapatid. So ano kaya ang sinabi ng PBBM na ikinagalit ng China at pinalagan nila? Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito sa News 5 Everywhere. Bilang isang Pilipino, dapat aware tayo sa mga ganitong klaseng balita mga kapatid. Kaya bigyan na natin to ng reaksyon, komentaryo at opinyon. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinalaga ng China ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa balak nilang ipatupad na fishing ban. Giit nila ang China ang bukas sa dialogo pero Pilipinas ang palaging naghahanap ng gulo. Ang ating Navy naman ang China daw ang bukas palagi sa dialogo, kaso ang Pilipinas daw lagi ang naghahanap ng gulo. Kundi ba naman baliktad ang kautakan nitong mga to? Sino ang nagpapatupad ng batas sa hindi naman nila teritoryo? Di ba sila? Kaya lang naman nagre-react ang Pilipinas mga tol. Kasi abusado tong bansang to, itong China mga tol. Ikaw ba naman, biruin mo meron ng 2016 Arbitral Award. Hindi nila pinapaniwalaan o hindi nila tinatanggap. Hindi ba problema yon? Di ba? Kung tinanggap na lang nila yung pagkatalo nila, di wala sana tayong problema ngayon. Kung hindi sana sila nang water cannon at nagpapalayas ng mga mangingisda natin dyan, di wala sana problema ngayon. Diba? Kung hinahayaan nila yung mga mangingisda natin na pumasok sa Baho de Masinloc para mangisda, total yan naman talaga yung traditional fishing ground ng mga mangingisda. Diba? At kung hindi sana sila sisiga-siga dyan sa West Philippine Sea, di wala sana tayong problema doon. Ang problema mga tol, tignan mo to kanino ang West Philippine Sea? Sa Pilipinas, diba? Tayo ang eksklusibong nagmamay-ari niyan. Exclusive economic zone nga natin yan . Tapos ang China magpapatupad ng fishing ban. Yung China maglalabas ng batas na mang-aaresto ng mga hindi daw Chinese na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Sasabihin ba naman nila Pilipinas ang gumagawa ng gulo? Di ba naman mga baliktad ang kautakan nito? Ay naku po. Kung suportado nila ang mga Pinoy na mangingisda, ang natin. China ang bukas sa dialogo pero Pilipinas ang palaging naghahanap ng gulo. Ang ating Navy naman kung suportado nila ang mga Pinoy na mangingisda na papalaot sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Actually, hindi na nga dapat pinag-aagawan yan Kasi nanalo na nga tayo dyan Panalo na tayo Diba? Pero kailangan nating i-push yung napanalunan natin. Kasi nga, yung natalong bansa, hindi nila matanggap. Bago tumulak pa Singapore kahapon, inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nababahala siya sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang bago rito, pero may isa siyang ikinababahala. There are fishing bans because it's the season. And this is something that we have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So, yes, it is. Diba yung fishing ban, anahin ko lang, yung fishing ban, nag-a-agree naman ng Pilipinas niyan mga tol. Kasi may mga panahon, alam naman ng mga mangingisda yan May mga panahon mga tol na yung mga isda iitlog pa lang, nagpapalaki pa, so wag mo nang uhulihin. Mayroong mga panahon na katulad halimbawa ng sa mga hunting, 'di ba? May mga season hunting. Meron din naman sa mga prutas, 'di ba? May season na etong mangga, ito yung panahon ng mangga. Pag hindi tag-ani, walang mangga. Yung ganun din dito sa mga isda. May mga panahon talaga na wala kang mahuhuling isda o onti lang o hayaan muna nating lumaki yung mga isda diyan, wag muna kayong manghuhuli. Okay yun Pero eto nga ang problema. Yung tipong maglalabas ka ng batas, tapos huhulihin mo yung mga hindi Chinese na papasok dyan kahit na etong lugar na to hindi naman sa'yo, eto ay exclusive economic zone ng Pilipinas, di ba? Yun ang problema, yung sinasabi ni PBBM na nag-e-escalate ka ng tensyon kasi nga nagsalita na rin ng Pilipinas mga tol hindi nila papayagan
na may maarestong mga Pilipino, 'di ba? Syempre pag dumating na yung puntong 'yon, mga tol, na nakita na ng PCG ng Navy, no, teka may dinadampot na ano doon na mangingisda. Syempre may hinihila na sila, arestuhin na nila eh. So posibleng ito pagmulan to ng gulo, 'di ba? Kasi hindi pwedeng hanggang picture at video na lang ang gagawin ng PCG. Tapos panay pakiusap sa China na pakawalan nyo. 'Di ba? Hindi papayagan China ng pakawalan nyo pag nahuli na nila yon. Siyempre sa umpisa pa lang, maikipaghilahan na agad sila. Posibleng pagmulan ng gulo yung batas na yon na ginawa ng China, 'di ba? Buti sana kung lugar talaga ng China yan. Kaso lugar ng Pilipinas yan eh. It's now very worrisome. May 15 nang unang ilabas ng China ang plano nitong hulihin ng mga trespassers o manghihimasok sa karagatang sakop ng kanilang teritoryo simula sa Hunyo. 'Di ba kasi yung China, ito yung China Coast Guard, nagbababa rin yan ng mga rubber boat nila eh. Naalala ninyo, nag-ikipaghabulan yung mga mangingisda. 'Di ba? Merong isang mangingisda talaga nakikipaghabulan siya doon sa rubber boat ng sa speedboat ng China Coast Guard. So posible 'yun mga tol. At saka naalala ninyo yung may mga mangingisdang Pinoy na nangunguha lang ng seashells doon sa may Baho de Masinloc, 'di ba? Binabarin nila 'yon. Sa susunod pagbaba nila, talagang kukunin na nila 'yon mga tol. Huhulihin na nila at i-detain na nila 'yon. 'Yun ang hindi papayagan, sabing ganon ng ating otoridad. O 'di ba posibleng pagmulan talaga ng gulo 'yun? Pero mo makikipaghilahan ka diyan. Pero git ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito. Nako. Basta wala naman daw ginagawang masama. Inalmahan Ang gulo rin nila. Ano yan? Kumakambyo yung China, basta wala naman daw ginagawang masama. Ang unang batas na nilabas nila, yung mga tatawid daw eh. Di ba? Mga trespassers daw eh. So ibig sabihin mga tol, pag trespassers ka, basta wala kang gagawing masama, halimbawa mangingisda ka lang, pwede. Di ba? Ang gulo rin pala nila magsalita eh. O kumakambyo lang sila. din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Balikan natin. Git ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito basta wala naman daw ginagawang masama. Inalmahan din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sabay giit na Pilipinas pa nga raw ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon sa... Basahin natin mga kapatid. Sabing gano'n ni Mao Ning. Si Mao Ning, let me stress that it is the Philippines, not China, that has escalated the situation and made repeated provocations in the South China Sea. Pero yung tigas na mukha nito ni Mao Ning, no? China's door of dialogue and communication with the Philippines remains open. Kung maisampal kaya sa mukha nila yung napakaraming diplomatic protest na ipinadala na ng Pilipinas sa kanila, na wala naman silang tinutugon, mga tol. Ang tigas ng mukha no? Let me stress that it is the Philippines, not China, that has escalated the situation. Pero yun yung mga tol, yung Pilipinas, BFAR, PCG, mga tol, namimigay lang ng ayuda sa mga mangingisda, iwa-water cannon nila. Tapos sasabihin nila Pilipinas ang gumagawa ng provocation. Baliktad ng utak nitong mga to. Naku po, talaga naman oo. South China Sea. Gayunman, nananatili raw bukas ang kanilang pinto para makipagdialogo sa atin. Ano masasabi nyo sa sinasabi nito ni Mao Ning? Comment nga kayo sa baba mga tol. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales na manghuhuli na ng mga dayuhang mangingisdang China. Katunayan, nabawasan pa nga raw ang mga barko nila na umaaligid sa Panatag Shoal. Sabi nga 'di ba empty threat nga lang daw 'yan? Mula sa 55 barko ng Chinese militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, 19 na lang. 19 na Chinese vessels na lamang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Hindi na rin daw nakikita ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Panatag Shoal. Pero sa buong West Philippine Sea, may 122 Chinese vessels pa rin na umaaligid. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda dahil mas paiigtingin din daw nila ang pagpapatrolya sa laot. Good. Muli namang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisiya ng China. Tama. As far as our country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Bicol Award has identified Baho de Masinloc as traditional fishing ground. Not just for Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen.
Ito mga tol, yung mga Vietnamese nakakapangisda pa rin dyan sa Baho de Masinloc mga tol, sa Panatag Shoal, nakakapunta pa rin sila dyan. Tanong, may nababalitaan ba kayo nagkakagirian yan dalawang bansang yan? Wala. Alam palagang Chinese dyan eh. Diba Pilipinas lang yung nahaharas nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. O ngayon papalag-palag sila doon sa sinabi ni PBBM. Totoo naman eh. Diba? Sila naman talaga nagsisiga-sigaan dyan mga tol eh. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka mag-comment, pwede ka magbigay ng reaction sa ibaba. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell. Maraming salamat. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.